O ito, abiso sa ating mga kababayan, magdoble ingat po tayo sa ilang kumpanyang nangangako po na malaki at mabilisang tubo. Ang isa pong OFW problemado ngayon matapos umanong ma-scam ng isa pong kumpanya. Ang naturang pong kumpanya, bigla na lamang daw naglaho na parang bula. Dala po ang pera ng biktima. May ulat si Kenneth Pasyente. Nawalan ng trabaho si Vietnam ang OFW na si alias Badong. Para hindi maubos ang ipon, namuhunan siya ng halos 200,000 pesos sa kumpanyang Greenleaf Wellness Product Trading. Naengganyo raw siya dahil sa pangakong malaking tubo sa puhunan. November 19, natanggap niya ang kanyang unang payout. Sinubukan niyang kausapin ang may-ari pero hindi na ito mahagilap. Sobrang sakit sa pakiramdam kasi pinagpaguran po yung pera na yon, hard-earned po yun. Sa oras pa ng pandemya nangyari ito na talagang napaka-limited ng resources. Ang masaklap pa, pati ilang kaanak at kaibigan ni Badong, nahikayat din na mamuhunan. Dumulog na sila sa National Bureau of Investigation o NBI para magreklamo. Pagkatapos po na nangyari na yon, wala na pong communication at all. Wala na po. So kami po, para po kami mga tanga. Sinubukan ng PTV na kunin ang panig na may-ari ng kumpanya pero wala pa kaming natatanggap na sagot mula sa kanya. Sa abisong inilabas ng SEC, walang lisensya at registration mula sa ahensya ang Greenleaf Wellness Products Trading kaya hindi ito otorisado na magsolicit sa publiko ng anumang investment. Giit pa ng SEC, lahat ng sangkot sa pagpapatakbo ng Greenleaf ay maaaring mapanagot at masampahan ang criminal cases. Ipadadala na rin ng SEC ang mga pangalan ng sangkot sa BIR. Sabi ng NBI Cybercrime Division, ngayong panahon ng pandemya, nadagdagan ang mga ganitong reklamo na iniimbestigahan nila. In-accept namin yung mga complaints nila, kinoconsolidate namin yung mga different investment scams. Tapos ang ginagawa namin yan, either mag-conduct kami na operation, ma-determine namin kung saan ang physical location nila. Yun. Sasampahan namin sila ng kaukulang mga kaso. Babala pa ng otoridad sa publiko, When it is too good to be true, it is not true. Pag masyado mataas yung interest or yung return of investment nila, hindi totoo yan. Kenneth Pasyente para sa Bayan.